Kaya nga po sinasabi ng Panginoon dito sa John 17:3 na this is eternal life, that they know you, the only true God. Baka po, kaya nga po yun na ang tunay na purpose ay nagsisimula sa intimacy with God. Na doon po makita natin yung malalaman natin yung purpose natin kung tayo ay may maayos na kaugnayan sa Panginoon at tayo ay may prayer life. Kumbaga, lagi tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos, nagdadasal tayo. At sinasabi doon ay may worship. May worship tayo. Ano ba yung mga way of worship? Kumbaga, makita natin yung gumagawa tayo ng mabuti, ikinakantahan natin ang Diyos, nagpe-praise and worship tayo sa Kanya, sumusunod tayo sa Kanyang mga kalooban, nananalangin tayo, andun yung may maayos tayong ugnayan sa Kanya. Tumutulong tayo sa mga nangangailangan. Diba? Lahat ng mabuti na ating ginagawa ay way of worship. Na kung wala ang relasyon sa Diyos, kahit makamit ang lahat ng bagay sa mundo ay kulang pa rin ang buhay. So, makamtan man natin ang lahat ng bagay dito sa mundo, pero kung wala tayong maayos na relasyon sa Diyos ay kulang pa rin ang ating buhay. Kaya nga po dito ipinapakita na ang purpose ng Diyos sa ating buhay ay ma-transform tayo, na baguhin tayo. Na sinasabi nga sa Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Na tayong pinili ng Diyos, na itinawag ng Diyos, na kumbaga dapat daw tayo ay ma-transform through image of Jesus Christ. Ano ba ang image ni Jesus Christ na sinasabi dito? Na kailangan natin ay malaman natin ang image ni Jesus Christ. Na sinasabi nga po dito na ang mga image ni Jesus Christ ay siya po ay makikita natin the image of Jesus Christ. Ano ba? Na sinasabi dito na tayo ay magkaroon ng mapagpakumbabang puso, mapagpatawad, sumusunod sa Diyos, may pag-ibig at may pagkaawa. Image ni Jesus Christ na kailangan na magmanifest sa ating buhay, na kailangan daw na ando na may pagbabago sa ating karakter, sa ating mga idinidesisyon sa ating buhay. Lahat ng desisyon natin sa ating buhay kailangan naka-align sa kalooban ng Diyos. Kaya doon po nga po ay kailangan na tayo ay maging katulad ni Kristo, na ine-represent natin ang katangian ni Jesus Christ sa harap ng mga tao. Na kinakailangan dito na ang layunin ng Diyos ay baguhin tayo upang maging katulad ni Kristo. Hindi lamang tayo tinawag para gumawa ng ministry, kundi para magkaroon ng Christ-like character. Na sinasabi, ano ba yung mga, di ba yun ngayon sabi ko nga, na mga tangian ni Kristo, may kababaang loob, katapatan, kabanalan. So, kailangan daw ay maging ganun tayo. Na sinasabi nga sa 2 Corinthians 5:17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Di ba po? All things are passed away. Behold, the new has come. So, kung ano ang ating ugali noon na hindi kaaya-aya na mga ginagawa natin sa harapan ng Diyos, na nagiging dahilan para tayo ay mawala sa right track at kalooban ng Diyos. Tayo ay binago na ni Kristo. Tayo ay new creation na. Hindi na tayo yung dating palaaway, magagaliting, maraming bisyo, lasenggo, mamamatay tao. Hindi na tayo ganun. Kumbaga, all things are passed away. Behold, the new has come. Yun sinasabi sa 2 Corinthians 5.
17. So, ang purpose ng Diyos ay matransform tayo bago assignment. Kumbaga, kailangan baguhin muna tayo ng Diyos. Ihanda tayo na tayo ay ma-equip, ma-engage, ma-empower, ma-establish dahil gagamitin tayo ng Diyos sa ministry. Hinuhubog niya muna ang ating puso. Dahil ang puso ay the spring of life. Kailangan ang ating puso ay mahubog ng Diyos. Kumbaga, matuli ng Diyos na sinasabi na ang pagtuli ng puso ay aalisin niya yung mga dumi, yung mga nagiging dahilan para tayo ay hindi maging kalugod sa harap ng Diyos. Kaya nga po ang purpose ng Diyos dito ay maglingkod tayo sa kaharian niya. Dahil tayo ay maglilingkod sa kaharian ng Diyos. Dahil sinasabi nga dito sa Matthew chapter 28 verse 19, sabi dito, go and make disciple of all nations. So pinapahayo tayo na tayo ay humayo at mag-disciple. Magdisipulo tayo na ang bawat mananampalataya ay may mission. Kumbaga, hindi lamang mga pastor, apostol ang may ministry. Lahat ng anak ng Diyos ay tinawag upang magbahagi ng ebanghelyo, mag-disciple ng mga tao, maglingkod sa katawan ni Kristo. So, lahat ng tao ay tinawag ng Diyos. Diba po? Para go and make disciple. Na ang sabi nga dito sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Ano bang gift ang meron tayo? Tayo ba ibinigyan ng maraming gift? 3, 5, 6, 10 or lahat na ng gifts ay ibinigay na sa'yo? Ang sabi nga dito ay gamitin to serve others. So, ang mga gift na ibinigay sa atin ng Diyos, sinasabi sa 1 Peter chapter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others. Ibig sabihin, para maglingkod sa kapwa. Yung mga gifts na yan, not to glorify us, na hindi para tayo maging mayabang, but to serve others. Na tunay nga ipinapakita dito sa sinasabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 11, may iba't ibang calling sa katawan ni Kristo. Una, apostle. Pangalawa, prophets. Pangatlo, evangelists. Pang-apat ay pastors. At panglima ay teachers. So, saan ka dito? Diba? Kailangan malaman natin ano ba yung calling ng Diyos sa atin at ito ay binigay sa atin para maglingkod sa ating kapwa. Kaya nga po dito, lahat ng ito ay para palakasin ang katawan ni Kristo. Yan palang gift na ibinigay sa atin ni Kristo ay para magsilbing kalakasan ng katawan ni Kristo. At sino ba ang katawan ni Kristo? Tayo na mananampalataya. Diba? Tayo ang katawan ni Kristo na kailangan magpalakasan tayo na para palaganapin ang kaharian ng Diyos. So, pag lumakas tayo, mabilis mapalaganap ang kaharian ng Diyos. Dahil ito ang purpose ng Diyos na magdala tayo ng revival sa mundo. Magbigay init, tayo ay magbigay init at tayo magsilbing asin at liwanag sa mundo. Para madala natin sila sa tamang landas. Dahil ang sabi nga dito, sa Habakkuk chapter 2 verse 14, the earth will be filled with the knowledge of the glory of God. So the earth, ito ay puspos, kumbaga puno ng karunungan at ng kaluwalhatian ng Diyos. Diba po? Kaya nga po, ang sabi ito ng Diyos na ang plano ng Diyos ay hindi lamang para sa individual, kundi para sa mga bansa. Ayun ang plano ng Diyos, para sa mga banda. Kaya nga ang Diyos ay nagtayo ng mga intercessors. Sila yung mga nananalangin sa buong mundo. Lahat ng tao sa mundo nagaganap, pinapanalangin nila na sila yung nag-i-stand in the gap. Diba po? Tsaka sila yung mga missionaries, prayer warriors, nakikidigma sa gawa ng demonyo. At tsaka yung mga worshipper. Sila yung mga nagpupuri sa Diyos. Amen? Marami. Saan ba tayo rito sa mga ipinili ng Diyos? Ano bang responsibility yung ibinigay sa atin ng Diyos na kailangan nating gampanan sa ating mga buhay? So, kaya nga po yun na ipinapakita dito na kailangan daw tayo na upang dalahin ang revival sa mga kontinente at mga